Ang malakas na buhos ng ulan ay parang walang katapusang latigo na humahampas sa mga yero ng Quiapo. Sumasabay ang ingay ng mga busina ng jeep sigawan ng mga dispatcher at ang alingawngaw ng libu-libong taong nagmamadaling makahanap ng masisilungan. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan at poste ay kumikinang sa basang kalsada, lumilikha ng magulong tanawin na puno ng pag-asa at desperasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang munting anino ang nakatayo sa ilalim ng umuusling bubong ng isang saradong tindahan. Siya si Leo, 8 taong gulang. Ang kanyang maninipis na braso ay mahigpit na nakayakap sa isang bilaon ng turon na tinakpan ng manipis na plastik para hindi mabasa. Basa ang kanyang lumang t-shirt at punit-punit na shorts, at ang lamig ay unti-unting gumagapang sa kanyang mga buto. 6:00 na ng gabi. 3 oras na siyang nakatayo roon, ngunit kalahati pa lang ng kanyang paninda ang nabibili. Kumalam ang kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pag-aalala. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong lumalabo ang pag-asa niyang makabili ng gamot para sa kanyang Lola Remedios. Turon, masarap na turon. Mahinang sigaw niya, ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng paligid. Ilang tao ang napapatingin sa kanya, ngunit mabilis ding bumabaling sa iba. Ang iba'y may dalang awa sa kanilang mga mata, ngunit walang humihinto. Para sa kanila, isa lang siyang ordinaryong paslit sa libu-libong batang lansangan ng Maynila. Isang mukhang kailangang kalimutan para hindi makonsensya. Kailangan kong makabenta para kay Lola. Bulong niya sa sarili, ang mainit na hininga ay nagiging singaw sa malamig na hangin. Nang biglang 5 malalaking anino ang huminto sa kanyang harapan, halos takpan ang kaunting liwanag na natatanggap niya mula sa poste. Nakauniforme sila ng pulis. Ang kanilang mga bota ay marumi at ang kanilang mga mukha ay seryoso at tila pagod, ngunit may bakas ng kayabangan. Sa gitna nila ay isang lalaking may matipunong pangangatawan at mayabang na ngisi, si Sargento Michael Reyes. "Uy bata, patingin nga ng tinda mo." Utos ni Reyes. Ang boses ay magaspang at malakas. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Leo. Pulis, siguradong may pera sila. At 5 sila. Kung bibili ang bawat isa, baka maubos ang paninda niya. "Turon po, sir. Mainit pa po." Masiglang sabi ni Leo, inaayos ang takip ng bilao. Hindi na naghintay ng imbitasyon si Reyes. Inangat niya ang plastik at dumampot ng isang piraso. Sumunod ang kanyang 4 na kasama, kumuha rin ng tig-iisa. Mabilis nilang nilantakan ang matamis at malutong na turon. Pwede na," sabi ni Reyes habang nangumunguya. "Bigyan mo pa kami ng tig-iisa." Walang pag-aalinlangang sumunod si Leo. Inabutan niya sila ng panibagong turon. Sa loob ng ilang minuto, naubos ang 10 pirasong turon. 10 piraso iyon ay sapat na para sa gamot ni Lola Remedios para sa 2 araw. Nakangiting naghintay si Leo. Inilahad niya ang kanyang maliit at nanginginig na palad. "100 po lahat, sir." Nagkatinginan ang 5 pulis at pagkatapos ay sabay-sabay na humalakak ng malakas. Ang tawa nila ay nakakainsulto, puno ng pang-aalipusta. 100 ulat ni Sargento Reyes, tila hindi makapaniwala. "Bata, nagpapatawa ka ba? Pulis kami. Hindi kami nagbabayad sa mga ganito." Nawala ang nangiti sa mukha ni Leo. Napalitan ito ng pagkalito at takot. Pero po, kailangan ko po ng pera para po sa gamot ng lola ko. May sakit po siya." Ang pagbabago sa ekspresyon ni Reyes ay mabilis. Ang kanyang mayabang ng ngisi ay naging isang madilim na simangot. "Aba't sumasagot ka pa? Tingin mo ba kinakaawaan kita?" "Sir, parang awa niyo na po. Kahit kalahati lang po." Pagmamakaawa ni Leo, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang desperasyon para sa kanyang lola ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Iyon ang huling pagkakamali niya. Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ni Sargento Reyes. "Wala kang maririnig sa akin kundi hindi," sigaw niya. At sa isang malupit na kilos, itinaas niya ang kanyang bota at buong lakas na sinipa ang bilao na hawak ni Leo.
Bang lumipad ang bilao, ang natitirang mga turon ay sumabog sa ere bago isa-isang lumagapak sa isang malaking sanaw ng itim at mabahong tubig baha sa gilid ng kalsada. Ang dating gintong kulay na pagkain ay naging wala ng silbibasang basura na lumulutang kasama ng mga upos ng sigarilyo at balat ng candy. Napaluhod si Leo. Tinitigan niya ang nasirang paninda, ang kanyang tanging pag-asa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa. Pero hindi pa tapos si Reyes. Hinablot ng sarhento ang buhok ni Leo, pilit na itiningala ang kanyang mukha. Ito ang para sa mga batang pakialamero na tulad mo. Sa tabi nila, may isang timbang puno ng naipong tubig ulan, isang timpla ng dumi mula sa bubong alikabok, at kung ano-ano pang basura. Walang awa itong kinuha ni Reyes, at sa harap ng maraming taong nagkukunwaring walang nakikita, ibinuhos niya ang buong laman ng timba sa umiiyak na mukha ni Leo. Ang maruming tubig ay bumuhos sa kanya malamig at mabaho. Hindi siya makahinga sa gulat at lamig. Ang putik at tubig ay humalo sa kanyang mga luha, dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang tawa ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas masakit pa kaysa sa pananakit ng kanyang katawan. Pakiramdam ni Leo ay gumuho ang kanyang mundo. Ngunit sa kabilang banda ng kalsada, sa ilalim ng kanlungan ng isang pawnshop, may isang taong hindi nagkunwaring bulag. Si Aya, isang 20 taong gulang na vlogger, ay napahinto sa kanyang paglalakad. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang puso ay kumirot sa galit at awa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na pagnanais na gumawa ng isang bagay. Mabilis niyang dinukot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Itinago niya ito sa likod ng isang poste, tinitiyak na hindi siya mapapansin. Sa nanginginig na daliri, binuksan niya ang kamera. Itinutok niya ang lente sa eksena ng kalupitan at pinindot niya ang pulang record button. Sa loob ng isang maringal na korte, ang tanging maririnig ay ang bigat ng katahimikan. Ang hangin ay siksik sa tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakaupo sa pinakamataas na silya, balot sa itim na toga na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Siya si Hukom Catherine de Leon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa. Sa bato, walang emosyon, walang bahid ng pag-aalinlangan. Having considered all the evidence presented by the prosecution and the defense, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim bawat salita, ay tumatagos sa pandinig ng lahat. This court finds the accused Mr. Antonio Chua guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Napahagulhol ang asawa ng akusado, ngunit hindi natinag si Hukom Catherine. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim diretsong nakatingin sa negosyanteng ngayon ay yumuyuko sa kahihiyan. Pak! Ang tunog ng kanyang gavel ay bumasag sa katahimikan, isang hudyat ng katapusan, isang pangungusap na magpapakulong sa isang makapangyarihang tao sa loob ng maraming taon. Sa mundo ng batas, kilala siya bilang Iron Judge Hukom na bakal. Walang kinikilingan, walang sinisino, walang puso. Paglabas niya ng korte ang maskara ay nanatili sa kanyang mukha. Tinanguan lang niya ang mga abogadong bumabati sa kanya. Hindi siya ngumiti, hindi siya tumanggap ng papuri. Para sa kanya ito ay trabaho lang. Ang paghahatid ng hustisya, ang kanyang mamahaling sasakyan ay tahimik na bumagtas sa magulong trapiko ng Maynila. Mula sa bintana, pinagmasdan niya ang mga gusali, mga taong naglalakad, ang buhay na patuloy na umiikot sa labas. Ngunit sa loob ng sasakyan at sa loob niya ay isang malawak na kawalan. Nang pumasok siya sa gate ng kanyang mansyon sa isang pribadong subdibisyon ng katahimikan ay sumalubong sa kanya. Mas malakas, mas nakakabingi kaysa sa katahimikan ng korte. Sinalubong siya ng kanyang matagal ng kasambahay, si Manang Lourdes. Magandang gabi po, Ma'am Judge. Handa na po ang hapunan ninyo. Magalang na sabi ni Manang Lourdes. Hindi ako kakain, Manang. Kape na lang. Sagot ni Catherine
habang hinuhubad ang kanyang sapatos at inilalagay ang briefcase sa isang tabi. Tahimik na sumunod si Manang Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at habag. Sanay na siya. Alam niya ang ritual. Dahan-dahang umakyat si Catherine sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may dalang alaala. Nilampasan niya ang kanyang master's bedroom at huminto sa harap ng isang puting pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay para sa isang bata. Ang mga dingding ay kulay asul. May mga disenyong ulap at eroplano. Ang mga laruan, isang kahoy na kabayo, mga building blocks, isang teddy bear, ay maayos na nakasalansan sa istante. Tila naghihintay sa isang batang babalik para laruin sila. 6 na taon na silang naghihintay. Lumuhod si Catherine at hinaplos ang maliit na kama. Ang lahat ay malinis. Tinitiyak ni Manang Lourdes na walang alikabok, na parang kahapon lang ito huling ginamit. Pero alam ni Catherine ang katotohanan. 6 na taon. 6 na taon nang walang katapusang sakit. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Dito sa loob ng kwartong ito, nawawala ang Iron Judge. Dito siya lang, si Catherine, isang ina na puno ng pighati at pangungulila. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw na yon. Ang pista ng itim na Nazareno, ang dagat ng tao, ang init ng siksikan, ang ingay ng mga deboto. Dala-dala niya ang kanyang 2 taong gulang na anak, si Kai. Masaya si Kai, tuwang-tuwa sa mga makukulay na lobo. At sa dami ng tao, Mama Ontom, turo ng maliit na daliri ni Kai sa isang nagtitinda ng cotton candy. Sige anak, bibilhan kita. Nakangiting sabi niya. Sa isang saglit na pagkakamali, ibinaba niya si Kai at hinawakan ang kamay nito. Dito ka lang ha, huwag kang bibitaw. Habang inaabot niya ang bayad, isang malaking alon ng mga tao ang dumaan. Naitulak siya. Sa isang iglap, nawala ang mahigpit na hawak niya sa maliit na kamay ng kanyang anak. Ang kamay na yon, hindi na niya ito nahawakan muli. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong bangungot. Ang kanyang mga sigaw na kay anak, ang pagtakbo niya sa gitna ng libu-libong tao, ang desperasyon sa kanyang puso. Pero si Kai, parang bulang naglaho. Ang alaala ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Napahagulhol siya, ang mga luhang 6 na taon niyang itinatago sa publiko ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bigat ng pagsisisi ay dumagan sa kanya. Kasalanan ko lahat. Kumatok si Manang Lourdes sa pinto. Ma'am Judge, ang kape niyo po. Mabilis na pinunasan ni Catherine ang kanyang mga luha at inayos ang sarili. Pasok. Inilapag ni Manang Lourdes ang tasa sa isang maliit na mesa. Ma'am, 6 na taon na po. Baka oras na para ano? Manang para kalimutan siya. Putol ni Catherine, ang boses ay basag. Hindi ko kaya. Hindi na umimik si Manang Lourdes. Hinaplos na lang niya ang balikat ng kanyang amo bago tahimik na lumabas. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono ni Catherine, isang staff mula sa kanyang opisina. Ma'am Judge, pasensya na po sa abala. May isang kaso lang po na nag-viral online tungkol sa isang bata na binugbog daw ng mga pulis. Baka po kailanganin ng special attention dahil sa public outcry. Napabuntong hininga si Catherine, ang pagod ay bakas sa kanyang boses. Just follow the standard procedure. Marami ng ganyang kaso. File the necessary reports and let the proper authorities handle the initial investigation. Huwag niyo na akong istorbohin para sa mga ganyang bagay. Masusunod po, Judge. Ibinaba niya ang telepono. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong kaso ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Isang numero sa libu-libong kasong dumadaan sa kanyang mga kamay. Wala siyang ideya na ang kasong yon ang magbabago sa lahat. Samantala, sa kusina, nag-scroll si Manang Lourdes sa kanyang cellphone habang umiinom ng sarili niyang kape. Nakita niya ang isang video na shinare ng kanyang pamangkin. Ang caption, kawalang hiyaan ng mga pulis, bata ginulpi dahil sa turon.
Dahil sa kuryosidad, pinanood niya ito. Nakita niya ang malakas na ulan, ang batang basang-basa ang mga pulis na kumakain ng pagsipa sa bilao. Kumirot ang kanyang puso. Pero nang ibuhos ng pulis ang timba ng maruming tubig sa bata at sa pagbagsak nito sa semento, isang anggulo ng kamera ang nakakuha sa mukha ng bata, isang mukhang puno ng takot, putik at luha. Nabitawan ni Manang Lourdes ang kanyang cellphone. Kumalabog ito sa sahig. Napatayo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hindi makapaniwala sa nakita. Ang mga matang iyon, ang hugis ng ilong, ang itsura ng mga labi kahit ito'y umiiyak. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili habang mabilis na pinupulot ang cellphone. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Bawat replay ay nagpapatibay sa kanyang hinala. 6 na taon na ang lumipas, ngunit hindi niya makakalimutan ang mukhang yon. Ang mukha ng alaga niyang si Kai. Ang bawat hakbang ni Leo paakyat sa makitid na eskinita ay isang kirot. Ang putik mula sa baha ay kumapit sa kanyang mga binti at ang lamig ng ulan ay nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Masakit ang kanyang tagiliran kung saan siya sinipa at mahapdi ang kanyang mukha na binuhusan ng maruming tubig. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng kabiguan. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na barong-barong, ang amoy ng pinakuluang luya at effervescent oil ang sumalubong sa kanya. Isang bumbilya lang ang nagsisilbing ilaw, nagbibigay ng malungkot na liwanag sa kwartong nagsisilbing sala, kainan at tulugan nila. Nakaupo sa isang lumang papag, si Lola Remedios, nakabalot sa makapal ngunit kupas ng kumot. Ang ubo nito ay mahina ngunit tuloy-tuloy. Nang makita siya nito, ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa kulubot nitong muka. "Apo Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Nanginginig na sabi ng matanda, pilit na bumabangon. "Bakit basang-basa ka? At bakit may putik ka sa muka?" Agad nang ngumiti si Leo, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito na ang sandaling pinaghandaan niya habang pauwi. "Lola, wag po kayong tumayo. Okay lang po ako. Nadulas po kasi ako kanina sa may kanto. Malakas po ang ulan." Tinitigan siya ng kanyang lola. Ang mga mata nito, kahit malabo na, ay tila nakikita ang katotohanan. "Ang paninda mo, nasaan na?" Yumuko si Leo, hindi makatingin ng diretso. Nahulog din po, Lola. Sa kanal. Pati po yung pinagbentahan ko. Pasensya na po." Isang kasinungalingan. Isang puting kasinungalingan. Alam niyang kapag sinabi niya ang totoo, na binastos siya, sinaktan, at ninakawan ng mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya, masyadong masasaktan ang kanyang lola. Baka atakihin na naman ito sa puso. Mas gugustuhin pa niyang akuin ang lahat ng sakit kaysa makitang nahihirapan ang nag-iisang taong nagmamahal sa kanya. Hindi na nagtanong si Lola Remedios. Dahan-dahan itong lumapit, kumuha ng basahan at marahang pinunasan ng putik sa mukha ni Leo. "Ay naku, apo. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang magtinda kapag umuulan. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ang pera, kikitaan ulit yan." Habang pinupunasan niya ang mukha ng bata, bumalik sa kanyang alaala ang gabi kung kailan sila unang nagkita. Ang gabi na nagbigay sa kanya ng isang anak, sa kanyang katandaan. 6 na taon na ang nakalipas. Sa gitna ng dagat ng mga deboto ng itim na Nazareno, si Remedios ay isa lamang nagtitinda ng kandila at rosaryo. Pagod na siya at ang kanyang maliit na pwesto ay halos masira na sa tulakan. Nang paubos na ang mga tao at nagsisimula na siyang magligpit, isang maliit na iyak ang narinig niya, halos hindi mapansin sa ingay. Sinundan niya ang tunog. At doon sa tabi ng isang tumpok ng basura, nakita niya ang isang batang lalaki. Mga 2 taong gulang pa lang, nakasuot ng mamahaling damit na ngayon ay marumi na, mag-isa, takot at walang tigil sa pag-iyak. "Mama, Mama." Paulit-ulit niyang tawag. Lumapit si Remedios. "Nene, nasaan ang nanay mo?" Tanong niya, pero iyak lang ang isinagot ng bata. Binuhat niya ito.
magaan mainit. Sa puso niyang matagal nang walang laman, mula nang pumanaw ang kanyang asawa, isang kakaibang damdamin ang umusbong. Hinanap niya ang mga magulang ng bata. Nagtanong-tanong siya sa mga pulis, sa mga barangay tanod. Kaninong anak to? Sigaw niya. Ngunit sa kaguluhan walang nakapansin sa kanya. Gabi na at kailangan na niyang umuwi. Isinama niya ang bata na may pangakong ibabalik niya ito kinabukasan para hanapin ang mga magulang. Pero kinabukasan at sa mga sumunod na araw, walang naghanap, walang nagtanong. Ang batang nawawala ay tila naging isang multo. Binigyan niya ito ng pangalang Leo mula sa salitang leon matapang. Isang pangalang dasal niya ay magbibigay dito ng lakas sa buhay. Apo, magpalit ka na ng damit at baka magkasakit ka pa. Sabi ni Lola Remedios, pinuputol ang pagbabalik tanaw. May tinira akong kaunting kanin at tuyo dyan. Niyakap ni Leo ang kanyang lola. Salamat po Lola, mahal na mahal po kita. Sa yakap na yon kahit saglit gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod ang video na inupload ni Aya ay nagsisimula nang gumawa ng sarili nitong bagyo. Sa loob lamang ng 2 oras mula sa ilang daang shares, umabot na ito sa 50,000 views. Ang comment section ay isang umaapoy na hukay ng galit at pagkadismaya. Mga walang kaluluwang pulis-pulis. Ang terorista. Kawawang bata. Sana makarma kayo mga hayop kayo. Kilala ko yung nakabigote, si Sargento Reyes yan ng MPD Station 3. Ang pangalan ni Sargento Michael Reyes ay nagsimula ng lumabas. May mga nagtag sa opisyal na Facebook page ng Philippine National Police. May mga nagtag sa mga sikat na news anchor at mamamahayag. Ang maliit na alon na sinimulan ni Aya ay unti-unti nang nagiging isang tsunami. Sa presinto nagkakape si Michael Reyes, kasama ang kanyang mga tauhan, nagtatawanan pa rin sa kanilang libreng merienda. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang mataas na opisyal. Hello, Colonel. Masiglang bati ni Reyes. Ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay malamig at puno ng galit. Reyes, ano tong video na kumakalat sa internet mukha mo at ng mga aso mo ang nakabalandra dito habang ginugulpi ang isang bata? Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Reyes. Nanlamig ang kanyang pawis. Si Colonel. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Buksan mo ang Facebook mo at tingnan mo ang kagaguhang ginawa niyo. Pinapahiya niyo ang buong kapulisan. You have 10 minutes to get your ass to my office now. Tut! 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 Nabitawan ni Reyes ang kanyang cellphone. Nagkatinginan sila ng kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Anong problema, Sarge? Tanong ng isa. Nanginginig na dinampot ni Reyes ang cellphone at binuksan ang Facebook. At doon sa mismong timeline niya nakatag ang video. Ang kanyang mukha malinaw na malinaw habang sinisipa ang bilao. Ang kanyang boses, malinaw na malinaw habang minumura ang umiiyak na bata. Putang ina! Mahinang bulong niya ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Nakatanggap siya ng isa pang tawag. This time ang asawa niya. Umiiyak ito sa kabilang linya. Michael, anong ginawa mo? Pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay. Yung video. Totoo ba yon? Ang tawag na yon ay simula pa lang. Simula pa lang ng gabi. Nagugunaw sa mundong binuo niya sa loob ng maraming taon ng pang-aabuso at kayabangan. Hindi pa niya alam, pero ang putik na ipinahid niya sa mukha ni Leo ay babalik sa kanya 100 beses na mas malala. Pagsapit ng umaga ang video ni Aya ay hindi na lamang isang viral post. Ito ay isang pambansang eskandalo. Ang dati libo-libong views ay naging milyon-milyon. Ang hashtag na pulis ang terorista at Justice for Leo ay numero 1 sa trending list ng Twitter sa Pilipinas. Ang video ay ipinalabas na sa mga primetime news programs mula sa TV Patrol hanggang 24 oras. Ang mukha ni Sargento Michael Reyes at ng kanyang 4 na kasama ay nakapaskil sa bawat screen. Ang kanilang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa sala ng bawat pamilyang Pilipino, kasabay ng yak ng isang batang walang kalaban-laban. Sa opisina ng District Director ng Manila Police District, ang tensyon ay mas masahol pa
sa isang hostage crisis. Ano itong kahihiyan na dala nyo sa departamento natin? Sigaw ni General Francisco ang kanyang kamao ay dumadagundong sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Isang linggo tayong nagpapakahirap sa community relations sa pagpapabango ng imahe ng PNP. Tapos sisirain nyo lang lahat sa loob ng 30 segundo para sa lintik na turon. Nakatayo sa harap niya sina Michael Reyes at ang 4 na pulis. Ang kanilang uniforme ay plansado, ngunit ang kanilang mga mukha ay lukot sa takot at pagod. Wala na ang kayabangan ng nakaraang gabi. Sir, hindi po namin... Nagkaroon lang po ng misunderstanding. Nauutal na paliwanag ni Reyes. Misunderstanding. Lalong umigting ang boses ng general. Ipinakita niya ang kanyang tablet kung saan nakabukas ang comment section ng video. Basahin mo ito, Reyes, salot sa lipunan. Dapat sa inyo tinutukhang, sana mamatay na kayo. Ito ba ang misunderstanding para sa'yo? Tinawagan na ako ng Camp Crame. Ang Malacanang nagtatanong na, dahil sa inyo, mukha tayong lahat. Mga berdugo. Sir, gagawan po namin ng paraan. Anong paraan ha? Sasabihin yung edited ang video. Na stuntman lang kayo. Reyes, ginawa mong national villain ang sarili mo. Sabi ng general, humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. For now, all of you are on administrative leave. Isurrender nyo ang inyong mga service firearm. Restricted kayo sa kampo. At manalangin kayo, Reyes. Manalangin kang hindi lumaki pa ang gulong ito. Habang pinapagalitan si Reyes sa isang maliit na apartment sa Sampaloc, si Aya ay nakatitig sa kanyang laptop, hindi makapaniwala sa lawak ng narating ng kanyang video. Ang kanyang notification bell ay hindi tumitigil. Daan-daang friend requests, libo-libong mensahe. Karamihan ay papuri pasasalamat. Ngunit may iilan na nakapagpatindig ng kanyang balahibo. Kilala ka namin. Alam namin kung saan ka nakatira. Burahin mo ang video kung ayaw mong pagsisihan. Isang mensahe mula sa isang dummy account. Walang profile picture, walang kaibigan. Ngunit ang banta ay malinaw. Sinundan pa ito ng isa. Vlogger ka lang. Pulis ang binabangga mo. Baka isang araw bangkay ka na lang na lumutang sa Pasig. Nanlamig ang mga kamay ni Aya. Ang tapang na naramdaman niya kagabi ay unti-unting napapalitan ng takot. Napatingin siya sa bintana, tila ba may nagmamasid sa kanya. Ito ba ang presyo ng paggawa ng tama? Ikinandado niya ang kanyang pinto at isinara ang mga bintana. Ang kanyang munting apartment ay biglang naging isang kulungan. Sa kabilang dako sa malamig at malinis na opisina ng Iron Judge, ang araw ni Catherine De Leon ay nagsimula tulad ng dati. Tambak na case files, mga meeting kasama ang mga abogado, paghahanda para sa mga susunod na paglilitis. Ang issue tungkol sa viral video ay isa lang sa mga puntong tinalakay sa kanilang morning briefing. Your Honor, the Churon Boy case is now a national issue. Sabi ng kanyang pinagkakatiwalaang clerk of court, isang lalaking nasa edad 50 na. The PNP is under immense public pressure. The DILG has already ordered a full investigation. This might land on our docket sooner than we think. Tumingin si Catherine sa mga litratong nakaprint mula sa video. Ang malabong imahe ng isang batang umiiyak, ang mga pulis ang putik. Kumunot ang kanyang noo. Another case of abuse of power. It's sickeningly common. There's something more compelling about this one, Your Honor. The child's helplessness, perhaps, the sheer arrogance of the officers. It struck a nerve with the public. Dagdag ng kanyang staff. The public is fickle. Malamig na tugon ni Catherine, ibinabalik ang atensyon sa isang kaso ng syndicated estafa. They are angry today, but they will forget tomorrow when a new scandal comes along. Let the process take its course. We will handle it with the same objectivity as any other case. No special treatment, no media pressure. Para sa kanya, ang bata sa litrato ay isang simbolo, isang case docket number 23-78. Isang biktima na nangangailangan ng hustisya tulad ng daan-daang iba pa. Wala siyang kamalay-malay sa koneksyon ng batang yon sa bakanteng kwarto sa kanyang mansyon. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Reyes,
Hindi siya umuwi. Alam niyang naghihintay doon ang galit ng kanyang asawa at ang panghuhusga ng kanyang mga anak. Nagpunta siya sa isang beer house kasama ang kanyang mga tauhan, sinusubukang lunurin sa alak ang kanilang problema. Sino ang nagvideo yon ng tanong? Sabi ni Reyes, tinutungga ang kanyang beer. Kailangan nating mahanap yon. Kailangan nating patahimikin. Paano Sarge milyon-milyon na ang nakapanood? Kahit burahin pa yan, may kopya na ang lahat. Sabi ng isa sa kanyang mga kasama. Hindi ang video ang problema. Ang witness, ang bata, at kung sino man ang kasama niya. Gigil na, sabi ni Reyes. Tumama ang kanyang kamao sa mesa. Kung walang magpapatunay sa korte, walang kaso. Sasabihin nating gawa-gawa lang, yan deepfake propaganda ng mga kalaban ng gobyerno. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Alam ko kung saan nakatira ang bata. Sa mga eskinita lang malapit sa Quiapo. Madaling hanapin yon. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa alak at galit. Kailangan nating kausapin ang pamilya. Kumbinsihin silang wag nang magsalita. Mag-alok tayo ng pera. Kung ayaw sa pera, huminto siya, isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Gagamit tayo ng ibang paraan para sila makumbinsi. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, lasing at desperado. Ang kanyang patutunguhan, ang madilim na eskinita, kung saan nakatira ang batang sisira sa kanyang buhay. Ang kanyang intensyon, patahimikin ang tanging boses na maaring magdiin sa kanya. Ang bagyo sa social media ay malapit nang maging isang tunay at marahas na bagyo sa mismong pintuan ni Leo at Lola Remedios. Ang gabi sa eskinita ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay mabigat at puno ng takot. Ang balita tungkol sa video ay kumalat na sa kanilang lugar. Si Leo, ang batang kilala nilang nagtitinda ng turon para sa kanyang lola, ay sikat na. Ngunit ang kasikatan ay may kasamang panganib. Sa loob ng kanilang barong-barong, tapos nang kumain sina Leo at Lola Remedios ng lugaw na bigay ng isang maawaing kapitbahay. Nakahiga na si Leo sa banig, ngunit gising pa rin ang kanyang diwa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga pangyayari, ang sipa, ang buhos ng tubig, ang tawa. Lola, paano po kapag bumalik sila? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Hinaplos ni Lola Remedios ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, apo. Marami nang nakakaalam. Hindi na sila gagawa ng masama. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ngunit ang Diyos ay tila malayo ng gabing iyon. Blag, isang malakas na sipa ang sumira sa kanilang manipis na pinto. Bumagsak ito paloob kasabay ng pagtilapon ng sirang trangka. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Sa nabuksang pintuan tumambad ang nakakatakot na anino ni Sargento Michael Reyes. Amoy alak siya at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at desperasyon. Nasa likod niya ang isa pa sa kanyang mga tauhan, nagsisilbing bantay. Napabangon si Leo, sumisiksik sa likod ng kanyang lola. Napatayo si Lola Remedios, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon na protektahan ang kanyang apo. Ano kung kailangan niyo dito? Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang pakiramdam. Tumawa si Reyes, isang tawang walang saya. Lola, wag na tayong maglokohan. Alam nating pareho kung bakit ako nandito. Lumakad siya, papasok, ang kanyang malalaking bota ay dumudurog sa ilang piraso ng kahoy mula sa sirang pinto. Nasaan ang sikat na artista ko? Itinuro niya si Leo. Uy bata, sikat ka na, gusto mo pa bang sumikat? O baka gusto mong gawan kita ng bago mong video? Isang video kung saan sasabihin mo sa lahat na nagkamali ka lang, na nadulas ka lang at hindi kita sinaktan, na nagbibiro lang tayo. Umalis na kayo, sabi ni Lola Remedios, iniharang ang kanyang maliit na katawan sa pagitan ng pulis at ni Leo. Walang kasalanan ng apo ko. Walang kasalanan. Sigaw ni Reyes, ang kanyang pagtitimpi ay biglang nawala. Dinuro niya si Leo. Dahil sa batang yan nasisira ang buhay ko, ang pamilya ko, ang karera ko. Kaya makinig kayong mabuti.
Lumuhod siya para magpantay ang kanilang tingin ni Leo. Bukas na bukas gagawa ka ng video. Sasabihin mo kasinungalingan lahat. Naiintindihan mo, bibigyan ko kayo ng pera. Malaking pera. Pambili mo ng gamot lola. Pampaaral sa batang to. Anong sabi nyo? Umiling si Leo, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Oh, hindi po. Ayoko po. Ayaw mo. Ang sigaw ni Reyes ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Hinawakan niya ang braso ni Leo ng mahigpit. Abat matapang ka. Huwag mong saktan ang apo ko. Sigaw ni Lola Remedios at sa isang kilos na puno ng tapang, pinalo niya ng kanyang payat na kamay ang braso ni Reyes. Iyon na ang nag-udyok kay Reyes na tuluyang mawala sa sarili. Binitawan niya si Leo at hinarap ang matanda. Ang kanyang muka ay isang maskara ng purong galit. Matanda ka, sabi niya sa mababang boses na puno ng pagbabanta. Wala kang kwenta, dapat matagal ka nang namatay. At sa harap ng nanlalaking mata ni Leo, itinulak ni Sargento Reyes si Lola Remedios. Buong lakas, walang awa. Tumalsik ang matanda na parang isang basahan. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng kanilang maliit na mesa bago siya bumagsak sa sahig ng semento. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Lola. Ang sigaw ni Leo ay puno ng pangingilabot. Samantala, sa Mansyon de Leon, ang gabi ay puno rin ng sarili nitong drama. Tumakbo si Manang Lourdes, papasok sa library kung saan nagtatrabaho si Hukom Catherine. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang hininga ay habol. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ma'am Judge, Ma'am Judge. Tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingala si Catherine mula sa mga dokumentong binabasa. Manang, ano ba yan gabi na? I told you not to. Ma'am, yung bata sa video. Sabi ni Manang Lourdes, halos pasigaw. Si Kay po, sigurado po ako si Kay po yon. Kumunot ang noo ni Catherine. Manang, ano bang pinagsasabi mo? Napapraning ka na naman. 6 na taon na. Ilang beses mo nang sinabing nakita mo siya sa mall sa palengke. Lagi kang nagkakamali. Pero iba po ngayon, Ma'am May. May peklat. Peklat. Opo, yung peklat niya sa may pulso. Yung parang buwan. Nung natamaan siya ng paso, nung 1 taon pa lang siya. Tandaan niyo po ba? Naaalala ko kayo pa po ang umiyak noon kaysa sa kanya. Ang mga salita ni Manang Lourdes ay parang mga susing nagbukas ng isang nakakandadong alaala sa isip ni Catherine. Ang maliit na peklat. Ang peklat na hinahalikan niya tuwing gabi bago matulog si Kay. Imposible. Bulong ni Catherine, ngunit ang kanyang puso ay nagsimula nang tumibok ng malakas. Ma'am, maniwala po kayo sa akin, tingnan niyo po. Inabot ni Manang Lourdes ang cellphone. Nung natumba po siya sa video, nakita ko. Paki-zoom niyo po. Samantala, pabalik sa eskinita, ang sigaw ni Leo ay naging isang iyak ng desperasyon. Gising po, Lola. Huwag niyo po akong iwan. Hinablot ni Reyes ang kwelyo ni Leo. Nakita mo yon? Ganyan lang kadali tanggalin ang mga basura sa daan. Ikaw, bata ka. Sasama ka sa akin. Ngayon din. Nagsimula siyang kaladkarin ang nagpupumiglas na bata palabas ng bahay. Ang mga kapitbahay na narinig ang komosyon ay nagsimulang sumilip. Tulungan niyo po kami. Sigaw ni Leo. Ang takot sa pulis ay malakas, ngunit ang awa para sa bata at sa matanda ay mas malakas. Ilang kalalakihan ang lumabas, may dalang tubo at 2x2. Bitawan mo ang bata, pulis. Sigaw ng isa. Umalis na kayo dito, mga demonyo kayo. Sigaw ng isang babae. Nagsimulang magkagulo. Hinarang ng mga tao ang daan ni Reyes. Sa parehong sandali sa mansyon, pinapanood ni Hukom Catherine ang video sa malaking screen ng kanyang TV sa library. Inutusan niya ang kanyang staff na i-download at i-enhance ang video. Stop. There. Zoom in on his right wrist. Utos niya, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ang imahe ay lumaki, malabo sa simula. Ngunit habang inaayos ng technician ang resolution, isang maliit na marka ang unti-unting lumilinaw sa maruming balat ng bata. Isang maliit maputing marka na hugis gasuklay na buwan, ang peklat. Nabitawan ni Hukom Catherine
Ang hawak niyang ballpen, ang kanyang Iron Judge na maskara ay gumuho na basag sa libo-libong piraso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Tumayo siya ng hihina. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Kai. Ang pangalan ay isang bulong, isang dasal, isang sigaw na 6 na taon niyang kinikimkim. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawang kilala sa pagiging matigas at walang emosyon ay nayanig sa isang malakas na paghagulhol. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pangungulila ng 6 na taon ay bumuhos na parang isang rumaragasang dam. Kay anak ko. Si Manang Lourdes ay lumapit at niyakap siya kapwa sila umiiyak. Ngunit ang pag-iyak ni Catherine ay hindi nagtagal. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang ina. Mabilis siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na ito mukha ng isang hukom na nagluluksa. Ito na ang mukha ng isang liyong handang pumatay para sa kanyang anak. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang personal security team, isang retiradong koronel. Ang kanyang boses ay malamig, matalim at puno ng awtoridad na mas matindi pa kaysa sa kanyang gavel. Colonel, I want you to find the boy in this video. Use every resource you have. I want him found, whatever it takes. Now. Ang unang reaksyon ni Hukom Catherine matapos ang unang bugso ng emosyon ay pagtanggi. Isang desperadong pagtatangka ng kanyang isip na protektahan ang kanyang puso mula sa posibleng panibagong kabiguan. Hindi bulong niya habang nakatitig pa rin sa nakapause na imahe sa screen. Manang baka nagkakamali lang tayo. Baka kapareho lang ng peklat. Maraming bata ang may peklat sa pulso. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili kahit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Ma'am Judge, marang sabi ni Manang Lourdes, ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa balikat ni Catherine. Kilala ko po ang peklat na yan. Naalala ko pa po nang ilagay niyo ang yelo dyan. Naalala ko ang takot sa mga mata niyo. Higit sa lahat, ma'am, tingnan niyo po ang kanyang mga mata. Tingnan niyo po ang kanyang bibig. Iyan po si Kai. Tumanda lang po siya, naghirap, pero siya po iyan. Ang bawat salita ni Manang Lourdes ay parang maliliit na martilyong pumupukpok sa pader ng pagtanggi na itinatayo ni Catherine. Hinawakan niya ang remote control, nanginginig ang mga kamay at pinindot ang play. Pinanood niya ulit ang video. Ngayon, hindi na niya nakikita ang isang biktima o isang kaso. Ang nakikita niya ay ang kanyang anak. Nakita niya ang tapang sa mga mata ni Kai nang humingi ito ng bayad, tapang na minana nito sa kanya. Nakita niya ang pagpipigil nito ng yak, nang sinipa ang kanyang paninda. Ang katatagan, at nang ibuhos ang maruming tubig, nakita niya ang purong sakit at pagkalito sa mukha nito, isang mukhang dapat sanay hindi nakakaranas ng ganoong kalupitan. Isang mukhang dapat sanay na sa ilalim ng kanyang proteksyon. Anong klaseng ina ako? Tanong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng pait. Hinayaan kong mangyari to sa kanya. Hindi niyo po kasalanan, ma'am. Hindi niyo po alam. Alo ni Manang Lourdes. Hindi ko alam o ayoko lang alamin. Sagot ni Catherine, ang kanyang tingin ay matalim. This case was brought to my attention this morning. Tinawagan ako kagabi, pero binaliwala ko. Sabi ko, another case of abuse. Isa lang sa maraming kaso. Ang bigat ng katotohanan yon ay dumagan sa kanya. Ang hustisyang ipinagkakait niya sa iba ay maaaring ang mismong hustisya na kailangan ng kanyang sariling anak. Ang sistemang pinaglilingkuran niya na ipinagmamalaki niyang patas at makatarungan ay ang mismong sistemang bumigo sa kanyang nawawalang anak. Ang kanyang pagtanggi ay gumuho at ang natira ay isang nag-aalab na damdamin galit. Galit sa mga pulis na nanakit sa kanyang anak. Galit sa tadhana na naglayo sa kanila. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang Iron Judge ay nagbalik, ngunit hindi para sa korte. Ito ay para sa kanyang anak.
Manang iprint mo lahat ng impormasyon tungkol sa kasong yan. News articles, social media posts, pangalan ng mga pulis. Lahat utos niya habang kinukuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya muli ang pinuno ng kanyang security. Coronel, may update na ba? Ma'am, on the way na po ang team ko sa Quiapo area. Mahirap lang po ipinpoint ang eksaktong lokasyon. We are coordinating with some local assets. Sagot ng nasa kabilang linya. Forget coordination. I want boots on the ground. Every street, every alleyway. I-flash nyo ang picture ng bata. Magtanong kayo. Mag-alok kayo ng pabuya. I don't care what it takes but I want his location in the next 30 minutes. Mariing utos ni Catherine. But ma'am, the local police... I don't trust the local police. Sila ang kalaban dito. Putol ni Catherine. This is a private operation. Understand? Yes, ma'am. Understood. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay Manang Lourdes. Manang, ihanda mo ang kwarto ni Kai. Palitan mo lahat ng bed sheets. Maglabas ka ng mga bagong damit. Ihanda mo lahat. Uuwi na siya. Ang kanyang mga salita ay hindi isang hiling o isang dasal. Ito ay isang deklarasyon, isang pangako. Naglakad-lakad siya sa loob ng library. Ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa kaysa dati. Iniisip niya ang mga posibleng mangyari. Paano kung nasaktan na ulit ang anak niya? Paano kung itinatago na siya ng mga pulis? Paano kung pinigil niya ang mga negatibong isipin? Kailangan niyang maging matatag. Dinampot niya ang isang nakakwadrong litrato sa kanyang mesa. Ito ang huling litrato nila ni Kai bago ito nawala. Nakakandong ito sa kanya. Pareho silang nakangiti sa kamera. Hinaplos niya ang maliit na mukha sa litrato. Anak, pasensya na kung nangayon lang si mama. Bulong niya. Pasensya na kung hinayaan kitang mag-isa. Pero tapos na ang paghihintay mo. Hahanapin kita. Uuwi ka na. At ipapangako ko sa'yo, mula sa araw na ito, hindi ka na ulit masasaktan. Sisingilin ko ang lahat ng may utang sa'yo. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya ngunit sinagot niya ito. Hello? Is this Judge De Leon? Isang garalgal na boses ang narinig niya. Who is this? Hindi na mahalaga kung sino ako. Sabi ng boses, napanood ko ang video. Nakita ko ang ginawa ng mga pulis, pero may hindi ka pa alam. Ngayong gabi, binalikan nila ang bata. Nanigas si Catherine. What do you mean binalikan? Sinugod nila ang bahay. Tinakot ang bata at ang matandang kasama niya. May gulo ngayon dito sa eskinita. Baka kunin nila ang bata. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Catherine. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Where are you? Tell me the exact location. Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Ibinigay ng tumawag na isa pala sa mga nag-aalalang kapitbahay ang eksaktong address. Agad itong tinawag ni Catherine sa kanyang security team. Full assault. I want my son out of there in 5 minutes. Use of force is authorized. Go. Pagkababa ng tawag, hindi na siya nakapaghintay. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng bahay. Ma'am, saan po kayo pupunta? Habol ni Manang Lourdes. Sa anak ko? Sagot ni Catherine, hindi lumilingon. Habang pinapatakbo niya ang kanyang sasakyan sa gabi, nilalabag ang bawat speed limit, isa lang ang nasa isip niya. Hindi na siya si Hukom Catherine De Leon, ang tagapagtanggol ng batas. Ngayong gabi, siya ay si Catherine, isang ina. At wala kahit ang buong puwersa ng kapulisan ang makakapigil sa kanya na bawiin ang kanyang nawawalang anak. Ang tanda ng tadhana ay nagpakita na. Ang paghihintay ay tapos na. Ang laban ay nagsimula na. Ang eskinita ay naging isang maliit na war zone. Ang sigaw ni Leo, ang pagmamakaawa ng mga kapitbahay at ang mga pagbabanta ni Sargento Reyes ay naghalo-halo sa isang nakakabinging ingay. Hila-hila ni Reyes si Leo na desperadong kumakapit sa mga poste at pader na nadadaanan. Ang isa niyang kasama ay pilit na itinataboy ang mga taong humaharang sa kanila. Tumabi kayo, obstruction of justice too. Sigaw ng kasama ni Reyes. Kayo ang kriminal dito. Ganting sigaw ng isang lalaking may hawak na tubo.
Bitawan niyo yang bata. Sa sahig si Lola Remedios ay unti-unti nang bumabangon. Hawak ang masakit niyang likod. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa sakit at luha. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang kanyang apong pilit na kinukuha. Huwag! Ang apo ko! Ungol niya sinusubukang tumayo. Sa kabilang dulo ng eskinita, 2 van na walang marka ang mabilis na pumarada. Bumukas ang mga pinto at mabilis na bumaba ang 8 lalaking nakasibilyan, ngunit may iisang kilos disiplinado, mabilis at armado. Ito ang private security team ni Hukom Catherine. Pinamumunuan sila ni Coronel David, isang matangkad na lalaking may pilat sa pisngi at mga matang nakakita na ng tunay na laban. Target is the boy in the blue shirt. Hostile is the man in the polo, likely an armed police officer. Non-lethal force authorized. Secure the child at all costs. Utos ni Coronel David sa kanyang earpiece. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan, pumapasok sa eskinita. Mula sa magkabilang dulo, epektibong sinasarhan ang lahat ng labasan. Halos sabay isang police patrol car ang humarurot din papunta sa lugar. Ang sirena nito ay nakapatay. Ito ang backup na tinawagan ni Reyes. Ngunit huli na sila. Ang karera ay nagsimula na. Naramdaman ni Reyes ang pagbabago sa paligid. Ang ingay ng mga kapitbahay ay napalitan ng biglaang katahimikan na sinundan ng mga mahihinang sigaw ng gulat. Nakita niya ang mga lalaking papalapit. Hindi sila mukhang ordinaryong residente. Hindi rin sila mukhang pulis. Sino kayo? Sigaw ni Reyes, bumunot ng baril at itinutok ito sa papalapit na si Coronel David. Hindi natinag ang koronel, itinaas lang niya ang kanyang kamay. Sargento Reyes, ibaba mo ang iyong baril. Hindi kami ang kalaban mo dito. Anong hindi kalaban? Sino ang nagpadala sa inyo? We are under the employ of Judge Catherine De Leon. Kalmadong sagot ng koronel. Ang pangalan pa lang ay sapat na para magdulot ng kilabot. Our instruction is to secure the child. Leo, let him go, and we can all walk away from this peacefully. Ang pangalang Judge De Leon ay parang bombang sumabog sa isip ni Reyes. Ang Iron Judge. Bakit siya may interes sa isang batang kalye? Nagsimulang mag-iba ang kanyang pananaw. Ang batang ito ay hindi lang basta bata. Ang kanyang desperasyon ay naging paranoia. Pakana niyo to. Gusto niyong idiin ako. Hindi niyo makukuha ang bata. Siya ang alas ko. Lalo niyang hinigpitan ng hawak kay Leo, ginagawa itong panangga. Sa sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay nabaling sa isang bagay. Isang matinding kirot na sigaw. Si Lola Remedios, dahil sa sobrang stress, takot at sa pisikal na sakit mula sa kanyang pagkabagsak, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bago siya nawalan ng malay at bumagsak muli sa sahig. Lola. Ang sigaw ni Leo ay puno ng dalisay na pangingilabot. Sa isang iglap na wala ang kanyang pagpupumiglas, ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang nakahandusay na katawan ng babaeng nag-aruga sa kanya. Binitawan siya ni Reyes sa gulat. Tumakbo si Leo papunta kay Lola Remedios, lumuhod sa tabi nito. Lola, gumising po kayo. Sigaw niya niyuyugyog ang walang malay na katawan. Tulong. Tulungan niyo po ang lola ko. Ang eksenang yon ang nagbigay ng pagkakataon sa team ni Coronel David. Habang ang atensyon ni Reyes ay na kay Leo, mabilis na kumilos ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Sinunggaban nila si Reyes mula sa likod. Mabilis, epektibo at walang ingay. Bago pa man makasigaw si Reyes na disarmahan na siya at napusasan, ang kasama niyang pulis ay sumuko na lang nang makitang wala na siyang laban. Tumawag si Coronel David sa kanyang radyo. Target is secured. Hostiles neutralized. We have a medical emergency. Elderly, female, unconscious, possible cardiac arrest. Kasabay nito isang itim na SUV ang humarurot papasok sa bukana ng eskinita, halos bumangga sa patrol car na kararating lang. Bumukas ang pinto at bumaba si Hukom Catherine De Leon. Wala na ang kanyang blazer, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng panik. Where is he? Where is my son?
Sigaw niya habang tumatakbo papasok sa eskinita. Nakita niya ang eksena ang kanyang mga tauhan na may hawak sa 2 pulis, ang mga naguguluhang kapitbahay at sa gitna ng lahat, ang isang batang lalaki na umiiyak habang yakap-yakap ang isang matandang babae na nakahandusay sa lupa. Kay! Bulong niya. Naglakad siya papalapit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ang ingay ng paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Naramdaman ni Leo ang presensya ng isang tao. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala, maganda mukhang mayaman at nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon sa mukha, isang halo ng sakit, pagmamahal at pangungulila. Sino po kayo? Tanong ni Leo. Hindi sumagot si Catherine. Ang kanyang tingin ay napunta sa babaeng walang malay. Nakita niya ang dugo sa gilid ng labi nito. Nakita niya ang desperasyon sa mukha ng kanyang anak. Tumunog ang kanyang telepono. Si Colonel David. "Ma'am, the ambulance is on its way. What are your orders?" Huminga ng malalim si Catherine. Ang hukom sa loob niya ay muling nabuhay, ngunit ngayon may puso na ito ng isang ina. Dalhin silang dalawa sa St. Luke's Medical Center. Get the best suite available. Utos niya, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may diin. I want the best doctors on standby. Spare no expense. Humarap siya sa kanyang security team. As for these two, sabi niya tumitingin kina Reyes na may matinding galit. Dalhin sila sa MPD headquarters. I will call the district director personally. Make sure they don't get lost on the way. Pagkatapos lumuhod siya sa harap ni Leo. Malayo pa rin, ayaw niyang biglain ang bata. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Gagaling ang lola mo. Dadalhin natin siya sa pinakamagaling na ospital. Pangako yan. Tinitigan lang siya ni Leo, puno ng pagtataka at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang alam niya lang, sa gitna ng pinakamasamang gabi ng kanyang buhay, isang estranghero ang dumating na parang isang anghel. Isang anghel na may mga matang tila. Matagal na siyang kilala. Ang VIP suite sa St. Luke's Medical Center ay ibang-iba sa mundong kinagisnan ni Leo. Tahimik, malinis at amoy antiseptiko. Ang sahig ay kumikinang at ang mga dingding ay kulay krema. Si Lola Remedios ay nakahiga sa isang modernong kama na papaligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina. Bawat tunog ay tila isang hininga ng pag-asa. Nakatayo sa tabi ng bintana, si Hukom Catherine de Leon, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, ngunit wala doon ang kanyang isip. Naghihintay siya. Naghihintay sa resulta ng mga tests, naghihintay sa tamang pagkakataon. 6 na taon siyang naghintay. Ano ba naman ang ilang oras pa? Ngunit ang ilang oras na ito ay mas mabigat kaysa sa 6 na taong lumipas. Sa isang silya, sa tabi ng kama ni Lola Remedios, nakaupo si Leo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay ngayon ay puno ng pagkamangha at pagkalito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang lola. Tila ba sa paghawak na yon ay maibibigay niya ang kanyang lakas. Hindi niya pinapansin ang babaeng nakatayo sa bintana. Para sa kanya, isa itong makapangyarihang estranghero na nagligtas sa kanila, ngunit estranghero pa rin. Pumasok ang isang doktor. Judge De Leon, bati nito. Good news! Stable na si Mrs. Remedios. She suffered a mild heart attack likely triggered by extreme stress, and she has some bruising on her back. But her vitals are good. She needs complete rest. She will be fine. Isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Catherine. Thank you, doctor. Thank you. Nang makaalis ang doktor, ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Ngayon na. Ito na ang sandali. Dahan-dahang lumapit si Catherine. Lumuhod siya sa harap ni Leo para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Ang Iron Judge ay wala na. Ang nasa harap ng bata ay isang ina na may mga matang vulnerable at puno ng luha. Leo, simula niya, ang boses ay nanginginig. Ang pangalan mo ba talaga ay Leo? Tumingin si Leo sa kanya nagtataka. Opo. Wala ka bang natatandaan na ibang pangalan? Noong bata ka pa.
Umiling si Leo. Lola ko po ang nagpangalan sa akin ng Leo. Huminga ng malalim si Catherine. Leo, 6 na taon na ang nakalipas. May isang batang nawala. Ang pangalan niya ay Kai. Habang sinasabi niya ang pangalan, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kamukhang kamukha mo siya. Si Leo ay nakikinig lang, hindi maintindihan kung saan patungo ang usapan. Si Kai, mahilig siya sa eroplano. Patuloy ni Catherine, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At paborito niya ang lasa ng mangga. At may peklat siya dito. Itinuro niya ang kanyang sariling pulso. Isang peklat na hugis buwan, katulad ng peklat mo. Dahan-dahan tiningnan ni Leo ang kanyang pulso. Nakita niya ang maliit na marka na lagi na niyang dala. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Paano niyo po nalaman? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Dahil ako, huminto si Catherine, ang kanyang puso ay dumadagundong. Dahil ako ang nanay ni Kai. Ako ang nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Umiling siya. Hindi po. Patay na po ang mga magulang ko. Sabi po sa akin ni Lola sa isang aksidente. Hindi totoo yon, anak. Sabi ni Catherine, ang mga luha ay malayang dumadaloy na. Hindi ka namin iniwan. Nawala ka. Sa pista. 6 na taon kitang hinanap. Araw-araw. Gabi-gabi. Gusto niyang yakapin ng bata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mga mata nito. Para kay Leo, siya ang nanay na nang iwan, hindi ang nanay na nawalan. Ang sakit ng katotohanan yon ay parang punyal sa kanyang puso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kama. Aapo! Si Lola Remedios ay gising na. Agad na tumayo si Leo. Lola, gising na po kayo. Dahan-dahang iminulat ni Remedios ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Leo, pagkatapos ay ang babaeng nakaluhod sa tabi nito. Nakita niya ang magkahawig na mga mata, ang magkahawig na hugis ng muka. At naintindihan niya ang lahat. Ikaw, mahinang sabi ni Remedios, nakatingin kay Catherine. Ikaw ang ina niya. Tumango si Catherine, puno ng pasasalamat at respeto. Opo. At kayo po ang anghel na nagligtas sa kanya. Umupo si Catherine sa gilid ng kama sa tabi ni Remedios. Ito ang tagpo ng dalawang ina. Ang inang nagbigay buhay at ang inang nagbigay pagkakataon para mabuhay. Salamat po, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay basag. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko, sa pagmamahal sa kanya. Utang ko po sa inyo ang buhay niya. Walang salapi ang makakapagbayad sa ginawa ninyo. Umiling si Lola Remedios, may mga luha ring namumuo sa kanyang mga mata. Hindi siya iba sa akin. Siya ang buhay ko, ang lakas ko, ang nag-iisang pamilya ko. Humarap siya kay Leo. Apo, makinig ka sa Lola. Ang babaeng ito, siya ang tunay mong ina. Matagal ka na niyang hinahanap. Si Leo ay nalilito. Tumingin siya kay Catherine, pagkatapos ay kay Lola Remedios. Pero, Lola, paano na po kayo? Hindi ko po kayo iiwan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng matinding kirot sa puso ni Remedios, isang kirot na mas masakit pa sa kanyang atake sa puso. Ngunit alam niya ang tama. Apo, kailangan mong sumama sa kanya. Sa tunay mong pamilya, doon ka nababagay. Magkakaroon ka ng magandang buhay. Ayoko. Sigaw ni Leo, ang kanyang emosyon ay biglang sumabog. Ikaw po ang pamilya ko. Ikaw po ang nanay ko. Hindi ko po siya kilala. Yumakap siya kay Lola Remedios, umiiyak ng malakas. Ang bawat hikbi ni Leo ay parang isang sampal sa mukha ni Catherine. Masakit. Sobrang sakit. Ngunit naiintindihan niya. Paano mo hihilingin sa isang bata na tanggapin ang isang estranghero at iwan ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya sa loob ng 6 na taon? Sa halip na masaktan, isang malalim na paghanga ang naramdaman ni Catherine para sa kanyang anak. Ang loyalty nito, ang pagmamahal nito para sa matanda, ay patunay ng kabutihan ng kanyang puso, isang kabutihang hinubog ni Lola Remedios. Tumayo si Catherine. Walang aalis. Sabi niya,
Sa isang matatag na boses na pumukaw sa atensyon ng dalawa, tumingin siya kay Lola Remedios. Nanay Remedios. Sabi niya ginagamit ang salitang nanay ng may buong respeto. Mula ngayon pamilya na rin po kita. Hindi ko po kayo paghihiwalayin ng apo ninyo at hindi ko rin po kayo iiwan. Tumingin siya kay Leo. At ikaw anak, hindi mo kailangang pumili dahil mula ngayon may dalawa ka ng ina at sabay-sabay tayong bubuo ng isang bagong pamilya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Leo ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman dati. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi na niya kailangang mag-isa. Dahan-dahan bumitaw siya sa pagkakayakap kay Lola Remedios. Tumingin siya kay Catherine. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng kuryosidad ng isang maliit na kislap ng pagtanggap. Lumapit siya at sa isang kilos na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para kay Catherine, inilahad niya ang kanyang maliit na kamay. Nanginginig na hinawakan ni Catherine ang kamay ng kanyang anak. Mainit. Totoo. Pagkatapos ng 6 na taon, muli niyang nahawakan ng kamay na nawala sa kanya sa Quiapo. Sa kabilang dako ng syudad sa isang malamig na selda, sina Sargento Michael Reyes at ang kanyang mga kasama ay formal nang sinampahan ng kaso. Hindi nila alam na ang batang binugbog nila ay hindi lang pala isang batang nagtitinda ng turon. Siya pala ang anak ng Iron Judge. Ang kanilang kapalaran ay selyado na. Ang bulwagan ng katarungan ng Maynila ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang kaso ng Turon Boy versus the Rogue Cops ay hindi na lamang isang simpleng paglilitis. Ito ay naging isang pambansang dula tungkol sa hustisya, kapangyarihan at katiwalian. Bawat araw ng pagdinig ang labas ng korte ay puno ng mga news van, mga rallyista na may mga placard na sumisigaw ng hustisya para kay Leo at mga ordinaryong taong gustong masaksihan ang paggulong ng batas. Sa loob ng korte ang hangin ay siksik sa tensyon. Sa isang panig ay ang 5 akusadong pulis sa pangunguna ni Michael Reyes. Nakasuot sila ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanilang mga mukha ay balisa malayo sa kayabangan na ipinakita nila sa video. Ang kanilang abogado, isang kilalang abogado de Campanilla na bihasa sa pagtatanggol ng mga tiwaling opisyal, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Sa kabilang panig sa hanay ng mga saksi para sa prosekusyon ay nakaupo si Leo. Nasa gitna siya ng 2 babae, si Hukom Catherine de Leon at si Lola Remedios. Si Catherine ay nakasuot ng simpleng bestida, walang bakas ng kanyang itim na toga. Ngayon hindi siya hukom, isa siyang ina. Hinahawakan niya ang isang kamay ni Leo. Sa kabilang banda si Lola Remedios na maayos na ang kalusugan ay mahigpit ding nakahawak sa isa pang kamay ng bata. Sila ang kanyang lakas. Sinadya ni Catherine na hindi siya ang humawak sa kaso. Nag-inhibit siya para maiwasan ang anumang akusasyon ng conflict of interest. Gusto niyang ang kaso ay manalo, hindi dahil sa kanyang impluensya, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ngunit ang kanyang presensya sa bawat pagdinig ay isang malakas na mensahe na kabantay siya. Ang unang mga araw ng paglilitis ay pabor sa prosekusyon. Ang publikong piskal, isang bata, ngunit matalas na abogada, ay iprinesenta ang video ni Aya bilang pangunahing ebidensya. Habang pinapanood ang lahat sa malaking screen ang kalupitan ni Reyes, ang ilan sa mga manonood ay hindi napigilang mapaluha at magmura ng mahina. Ngunit ang abogado ng depensa si Attorney Salvador ay tusong kalaban. Objection, Your Honor. Sabi niya nang tinawag si Aya sa witness stand. This video's authenticity is questionable. It could be edited, manipulated to put my clients in a bad light. We don't even know the motive of this, no? Vlogger, baka bayaran siya para siraan ang ating magigiting na pulis. Hinarap ni Attorney Salvador si Aya. Miss Aya, isn't it true that your vlog thrives on sensationalism, on controversy? Hindi ba't mas malaki ang kikitain mo kapag mas maraming galit sa video mo? You stood to gain from this scandal, didn't you? Kinakabahan si Aya ngunit huminga siya nang malalim inaalala ang pag-uusap nila ng piskal. Ang tanging motibo ko po
ay ipakita ang katotohanan. Matatag niyang sagot. Nakita ko pong sinasaktan ng isang bata at bilang isang mamamayan, tungkulin ko pong i-report iyon. Ang video na yan ay hindi edited at handa po akong isumite ang original file mula sa aking cellphone para sa pagsusuri ng mga eksperto. Ang sumunod na taktika ng depensa ay ang sirain ang kredibilidad ni Leo at Lola Remedios. Your Honor, we have evidence that this child Leo and this old woman Remedios are part of a syndicate of beggars. Deklara ni Attorney Salvador. Sinasadya nilang magpaawa para makakuha ng pera. It is highly probable na sila ang nagsimula ng gulo at ang aking mga kliyente ay nag-react lamang in self-defense. Isang malakas na bulungan ng pagkadismaya ang umalingaw-ngaw sa korte. Kumuyom ang kamao ni Catherine. Gusto niyang tumayo at sigawan ang abogado, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tiwala siya sa sistema. Nang si Lola Remedios na ang nasa witness stand, sinubukan siyang guluhin ni Attorney Salvador. Mrs. Remedios, totoo ba na hindi mo tunay na apo ang batang ito? Opo. Na napulot mo lang siya sa kalye 6 na taon na ang nakalipas? Opo. So for 6 years, you never reported to the authorities that you found a missing child. Isn't that a crime, Lola kidnapping perhaps? Objection, Your Honor. The witness is being harassed. Sigaw ng piskal. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Humarap si Lola Remedios sa hukom. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Your Honor, mahirap lang po ako. Hindi ko po alam ang batas. Ang alam ko lang po may isang batang umiiyak at kailangan ng tulong. Minahal ko lang po siya. Mali po ba yon? Ang sinseridad sa kanyang boses ay tumagos sa puso ng lahat sa silid. Sa wakas dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw na si Leo mismo ang magsasalita. The prosecution calls its final witness to the stand, Leo De Leon. Anunsyo ng piskal. Ang buong korte ay natahimik. Dahan-dahang tumayo si Leo. Pinisil ni Catherine at ni Lola Remedios ang kanyang mga kamay bago siya binitawan. Naglakad siyang mag-isa, papunta sa witness stand. Ang kanyang maliliit na hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Umupo siya sa silya na napakalaki para sa kanya. Ang kanyang mga paa ay hindi umabot sa sahig. Tumingin siya sa hukom sa piskal sa abogado ng depensa at sa 5 lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit meron na ngayong kasamang determinasyon. Maari mo bang sabihin sa amin, Leo, kung ano ang nangyari noong gabing iyon? Malumanay na tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Leo. At sa isang malinaw at matatag na boses na bumihag sa atensyon ng lahat, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtitinda niya ng turon para sa gamot ng kanyang lola. Ikinuwento niya ang pagdating ng mga pulis, ang pagkuha nila sa kanyang paninda, ang paghingi niya ng bayad. Sinipa po niya yung bilao ko. Sabi ni Leo, itinuturo si Michael Reyes. Lahat po ng turon ko nahulog sa putik. Tapos po, nagsimulang manginig ang kanyang boses. Ituloy mo lang, Leo. Walang mananakit sa'yo dito, sabi ng piskal. Binuhusan po niya ako ng maruming tubig. Patuloy ni Leo ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Tumatawa po sila. Lahat po sila tumatawa habang umiiyak po ako. Ang kanyang simpleng salaysay ay mas mabigat kaysa sa anumang legal na argumento. Ang sakit at katotohanan sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Tapos po nung gabi pinuntahan niya kami sa bahay. Dagdag niya, sinira niya po yung pinto namin. Tinulak niya po si Lola. Isang kolektibong paghinga ng galit ang narinig sa korte. Si Michael Reyes ay napayuko hindi makatingin kahit kanino. Pagkatapos ng testimonya si Attorney Salvador ay walang nagawa, kundi ang magbigay ng isang mahinang cross-examination na alam niyang wala ng saysay. Sinubukan niyang ipahiwatig na baka imahinasyon lang ng bata ang lahat, ngunit hindi ito kinagat ng hukom. Ang testimonya ni Leo ang nagsilbing huling pako sa kanilang kabaong. Ang salaysay ng isang bata na puno ng katotohanan
ang nagpabagsak sa mga armadong lalaking nag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Ang korte ay nag-adjourn, naghihintay na lang sa huling araw ang pagbasa ng hatol. Habang papalabas sila, sinalubong sila ng mga kamera at mikropono. Ngunit hindi sila huminto. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Catherine si Leo. "I'm so proud of you, anak," bulong niya. "You were so brave." Tumingala si Leo sa kanya at ngumiti. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti na puno ng ginhawa at tiwala. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay unti-unti nang nawawala. Ang hustisya na dati isang salita lang na naririnig niya sa radyo ay malapit nang maging isang katotohanang mahahawakan niya. Ang araw ng pagbasa ng hatol ay dumating. Ang courtroom ay masiksikan pa kaysa dati. Ang bawat upuan ay okupado. Ang mga nakatayo sa likod ay nagsisiksikan. Ang buong bansa ay naghihintay, nakatutok sa kanilang mga telebisyon at radyo. Ito na ang katapusan ng dramang sinubaybayan ng lahat. Nakatayo sa harap ang 5 akusado, ang kanilang mga balikat ay nakakrus ang kanilang mga muka, ay tila mga batong walang buhay. Si Michael Reyes ay nakatingin sa kawalan ng kanyang isip ay lumilipad. Sa kabilang banda, si Catherine Leo at Lola Remedios ay magkakatabing nakaupo, ang kanilang mga kamay ay magkakakapit ng mahigpit, bumubuo ng isang kadena ng suporta. All rise, anunsyo ng alguasil. Pumasok ang hukom, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang karunungan at integridad. Umupo siya at inayos ang kanyang salamin. Ang buong silid ay nabalot sa isang nakabibing-binging katahimikan. This court is now in session for the promulgation of judgment in the case of the people of the Philippines versus Sargento Michael Reyes et al. Binuksan ng hukom ang makapal na folder sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. This case is more than just about stolen turon or a child being bullied. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng korte. This case is about the abuse of power, the betrayal of public trust, and the erosion of the very fabric of our society. The accused, as officers of the law, are held to a higher standard. They are supposed to be the protectors of the weak, the guardians of the innocent, but in this instance, they became the predators. Tumingin siya ng diretso sa mga akusado. The evidence presented by the prosecution, most notably the viral video, and the clear, unwavering, and heartbreaking testimony of the child victim Leo De Leon, is overwhelming and beyond dispute. Sa pagbanggit ng pangalan ni Leo, napatingin ang bata sa hukom. Hindi na siya takot. Therefore, patuloy ng hukom, ang kanyang boses ay tumaas sa autoridad. This court finds the accused, Sargento Michael Reyes, guilty beyond reasonable doubt of the crimes of child abuse under Republic Act 76, grave coercion and grave threats. Isang malakas na hininga ng ginhawa ang narinig mula sa mga tao. Napahigpit ang hawak ni Catherine sa kamay ni Leo. For his blatant disregard for the law he swore to uphold, and for being the primary instigator of these heinous acts, this court sentences him to the maximum penalty of 10 years of imprisonment. Bang! Ang tunog ng gavel ay parang isang putok ng baril. Napaluhod sa iyak ang asawa ni Reyes sa likuran. Si Reyes mismo ay napapikit na lang tinatanggap ang kanyang kapalaran. For the other 4 accused, patuloy ng hukom for their participation and failure to prevent the commission of the crime, they are also found guilty and are hereby sentenced to 6 years of imprisonment each. Furthermore, all 5 of them are perpetually disqualified from holding any public office and are ordered to pay moral and exemplary damages to the victims. Pagkatapos ng huling pagpalo ng gavel, ang korte ay sumabog sa palakpakan at sigawan. Ang mga tao ay nagyakapan. Ang mga reporter ay nagmamadaling lumabas para i-report ang balita. Niyakap ni Aya ang piskal, kapwa sila may luha ng tagumpay sa kanilang mga mata. Hustisya! Sa wakas, ang hustisya ay naibigay na. Sa gitna ng lahat, ang maliit na pamilya ay nanatiling nakaupo. Niyakap ni Catherine si Leo nang mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ng bata. Nilalanghap ang amoy ng kanyang anak na matagal niyang pinanabikan.
It's over, anak. It's over, bulong niya. Niyakap din sila ni Lola Remedios, ang kanilang tatlo ay bumuo ng isang bilog ng pagmamahal at ginhawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, naramdaman ni Catherine na siya ay buo. Ilang buwan nang lumipas, ang araw ay ginintuan at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ng Mansyon de Leon. Ang ingay ng tawa ang pumuno sa hangin. Sa malawak na kusina, isang di pangkaraniwang eksena ang nagaganap. Si Hukom Catherine de Leon, na walang suot na toga kundi isang simpleng apron, ay abala sa pagbabalot ng turon. Sa tabi niya si Lola Remedios na malusog na at may sigla sa kanyang mga mata ang tagaluto. At sa gitna nila si Leo na nakasuot ng uniforme mula sa isang pribadong paaralan ang tagalagay ng asukal at tagatikim. Mama, mas marami pong asukal. Sabi ni Leo, ang kanyang bibig ay puno ng turon. Hoy apo, baka maubos mo yan at wala na tayong merienda. Natatawang saway ni Lola Remedios. Ngumiti lang si Catherine. Ang tunog ng tawanan sa kanyang bahay ay isang musikang hindi niya akalaing maririnig niya muli. Ang dating malungkot at tahimik na mansyon ay ngayon ay isang tahanan. Si Lola Remedios ay hindi na bisita. Isa na siyang permanenteng ilaw ng kanilang bahay, ang nag-iisang lola ni Leo at isang ina para kay Catherine. Pagkatapos magmerienda, naglakad sila sa hardin. Lola, Mama, alam niyo po ba kung anong gusto kong maging paglaki ko? Masiglang tanong ni Leo. Ano, anak? Gusto mo bang maging hukom tulad ko? Tanong ni Catherine. Umiling si Leo. Gusto ko pong maging chef para lagi po akong makapagluluto ng turon para sa inyo. Nagtawanan ang dalawang babae. Hinawakan ni Catherine ang kamay ni Leo sa isang panig at hinawakan naman ni Lola Remedios ang kabila. Habang pinapanood nila si Leo na masayang tumatalon-talon, sa damuhan nagkatinginan ang dalawang ina. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Nanay Remedios. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pinalaki mo siyang isang mabuting bata sa kabila ng lahat ng paghihirap. Pinalaki natin siya. Pagtatama ni Remedios, ikaw ang nagbigay sa kanya ng dugo at tapang. Ako lang ang nag-alaga. Tumingin si Catherine sa kanyang anak na ngayon ay hinahabol ang isang paru-paro. Napagtanto niya ang isang malalim na katotohanan. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo na nananalaytay sa mga ugat. Ito ay tungkol sa pag-ibig na nagbubuklod sa mga puso. Ito ay tungkol sa sakripisyo sa pag-aaruga sa pagpapatawad at sa pagbuo ng mga bagong alaala mula sa abo ng isang masakit na nakaraan. Nawalan siya ng anak, ngunit ngayon, biniyayaan siya hindi lang ng isang anak na nagbalik, kundi pati na rin ng isang ina. Leo, Kai, tawag ni Catherine. Lumingon ang bata. Ngumiti ito ng malapad. Sa pangalang Kai, kinikilala nito ang kanyang nakaraan. Sa pangalang Leo, niyayakap nito ang lakas na ibinigay sa kanya ng buhay. Siya ang dalawang pangalan anak ng dalawang ina. Tumakbo ito pabalik sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Niyakap nila itong tatlo, isang magulo, ngunit perpektong tatsulok ng pagmamahal. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, sa gitna ng kanilang hardin, ang bagong pamilya ay sa wakas ay buo na.